Hello mga kulit shop, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, may package na naman tayo galing sa Lazada. Alright, so guys, ito in-order ko lang po to galing sa Lazada sa halagang 151 pesos. So ito na order natin to guys dahil this past few days na umuulan-ulan na, may napapansin tayong mga maliliit na daga na pumapasok doon sa garahe natin, dahil yung ating garahe is connected lang siya doon sa ating mismong kalsada, open lang siya. Tapos ayun, may nakikita ako ng mga ipis, minsan daga, dahil umuulan-ulan, doon pumapasok sa garahe namin, at nagsisiksikan doon sa mga part na mga sulok-sulok. So para maiwasan natin yung pagstay ng mga daga doon at mga insekto, bumili natin tong package na to. So tara, buksan natin guys kung ano to. So ito nga pala guys is from Sea Blue PH. So nagamit na namin to guys. So nagamit ko na dati to guys nung hindi pa nare-renovate yung bahay namin, may mga pumapasok-pasok na daga, Ayan, kaya bumili tayo nito. Ayan. So ito magagamit nyo rin to guys sa mga kotse ninyo, sa mga sasakyan ninyo para hindi dinadaga kung nasa open parking kayo, nagpa-park. At namumroblema kayo dun sa mga daga na umangat-ngat ng inyong mga wirings. Ayun, pwede nyo itong gamitin, So ano ba to guys? So ito yung yan. So rat repellent siya guys. So wala siyang pangalan. Beijing Jinhua. Yan. So 40 grams by 100. Ayan siya. So ito yung mga parang mothballs na malalaki guys. So ito na testing na natin to dati. Yan, nung hindi pa na-renovate yung bahay namin. Maraming dumadaang daga dun sa kisame. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng ito yung kisame at naiwasan naman, hindi na dumadaan-daan yung mga daga sa kisame. Ngayon hindi na makakadaan yung daga sa kisame namin kasi nga ayan, so sarado na yung aming second floor. So dati kasi nakarugtong siya sa kabilang bahay, tagusan yung mga daga, dun dumadaan sa taas kasi ito row house to tapos yung bubong magkakadugtong lang, walang division, kaya nakakapasok yung daga. So ngayon wala na silang papasukan kasi sarado na yung scene. So eto ngayon guys, ganito yun. Hindi ko maintindihan yung instruction, pero ang gagawin lang natin dito is ilalagay lang natin sa mga areas and portions ng inyong bahay or spaces na limit puntahan ng daga. Ayan, so pati mga ipis nare-repel din ito, kaya yung mga insekto na re-repel din siya. Okay, so buksan natin yung isa. Ito resealable, para pagka nagbukas kayo ng isang package ay pwede nyong isara ulit. So ganito yung itsura niya, mothballs. Ang amoy niya is alcampor, Parang alcampor na malaki. Yan. So dalawang ganito na siya, Yan. 10 pieces yung laman na puting ko 40 grams. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, ganun siya. So, pakita ko sa inyo guys yung garahe namin. Ayan. So, ganyan guys yung garahe namin. Tapos, ito yung ating kotse. Nakapasok dyan yung mga insekto, mga daga. Usually, pumapasok dito, dyan sa likod ng drum, dito sa ilalim ng stante namin, dito. Pero hindi siya makapasok sa bahay kasi mataas to Yan. Tapos pupunta dito. Yan. So ito mga nakapatambak namin na gamit sa likod ng garahe, Yung mga pinagdumaan namin mga tiles, yung mga retaso, hindi ko tinatanggal dito kasi baka magamit pa. Tapos yung mga plywoods. So yan, minsan yan nasilip namin, may mga daga. Hindi naman mga daga, isang daga lang yung nakita namin dito sa likod ng mga plywood. Yan. Silipin natin, baka mayroon pa ulit. Wala naman. So bihira lang naman kasi malinis naman kami sa bahay, na bihira yung pumapasok. Yan. So minsan nga pusa pa yung pumapasok dyan. So ang gagawin lang natin is huhulugan natin ng
ganito sa mga sulok-sulok. Ayan, tulad niyan, sulok niyan. Yun. Lagay ko doon, tapos dito sa banda dito. Yan. Okay. Dalawa. Tapos dito sa loob lagyan natin. Yan. So doon ko nilagyan para hindi na pumunta yung daga. Yung iba dinudurog to guys, tapos nilalagay din sa hood ng kanilang kotse para hindi mapuntahan ng daga. So ito sa sulok, lagyan natin. Yan. Sa likod. Tapos dito sa ilalim. So yung iba ilalagay ko dito sa ilalim ng aming yan, dito. Para naman sa mga ipis. Yan, lalagay tayo dito sa ilalim ng aming lababo. Yun. So, ilan na yung nagamit natin? Meron pa tayo natilang 3 pieces, and then meron pa tayong 10 pieces dito. Yan, so tulad niyan, hindi siya naubos, pwede naman natin siyang i-reseal. Ayan. So, paalala lang guys, no? Syempre, dahil ito ay lason, kailangan itabi natin doon sa mga hindi na-reach ng mga bata kasi baka mahawakan nila tapos may subo. Ayan. So, being responsible din tayo sa paggamit ng mga ganito. Huwag din nating basta hahayaan kung saan-saan yung mga balls na ating nilalagay sa mga places, no? At sabihan natin yung mga anak natin or yung mga bata doon sa ating lugar na iwasan yung mga part na nilagyan natin ng balls at huwag lalaruin yung mga balls na yan. Okay. Sa mga may mga sasakyan, again, kung gusto nyo po na maiwasan yung mga daga na pupunta sa sasakyan ninyo para hindi mangat-ngat yung inyong mga wirings, pwede nyo po siyang durugin, ilagay sa mga parts ng mga engine bay, no? Para ma-repel natin yung rat. So, rat repellent siya at tingin ko naman kahit yung mga insects, mare-repel din siya dahil para nga siyang alcampor or yung mga mothballs na nilalagay natin sa ating mga cabinets, pero mas matapang ito. Yan. So, paalala lang po pala, kailangan linisin natin or maghugas tayo ng mga kamay pagka tayo ay humawak ng ganito. Or kung tayo may mga gloves, so mag-wear tayo ng gloves, no, para maiwasan tayo ng irritation at saka sa pagka-lason, ano. Huwag din natin masyadong aamuyin guys kasi iba yung amoy niya. Alam naman natin yung amoy ng alcampor, medyo matapang siya at mas matapang to guys. Yun. Siguro pinamag naman ako papayanabang sa araw na ito at sa mga hindi pa ba nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye-bye!